Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Kamusta po ang lahat? At syempre, welcome ulit sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Ngayon po ay araw ng linggo. It's a Sunday. And happy Sunday po sa inyong lahat dyan. Good morning po, Philippines and Asian countries. And syempre, kung saan lupalop ka man ng ating mundo, ay good noon, good afternoon, good evening, o good night na dyan sa mga matutulog. At syempre, appreciate po namin ni G and ang aking pamilya ang inyong mga pag-BG-BG at inyong pag-support, pag-share at saka pag-comment sa ating live. At syempre, ang inyong presensya po ay malaking tulong na po sa akin yan, sa amin ni G, dahil po ay medyo umuokay na rin yung ating WH. Sa mga masters, mga ka-G, may sad news lang po ako. So, syempre, patuloy po tayo sa ating event mamayang gabi, sa ating premiere promotion sa Team Kuroda, natanggal yung LED lights niya. So, yung aking father-in-law po, si Papa Herman, ang papa ng aking misis, ay sa kabilang buhay nung Friday dahil po sa stroke at brain aneurysm. So, yan po, batang-bata pa yung aking father-in-law, 62 pa lang po siya, at napakabait po yun, at ka-vibes ko po yun, at mahal na mahal ko po yun kasi, ayun, click na click kaming dalawa. Problema lang po ay hindi ako makakauwi. Ilang araw lang naman, I think 2 weeks ata ba yung kanyang wake. Pero may trabaho po si Master dito, hindi ko maiwan. Si Daddy ko kasi hindi ko rin maiwan. So, yun, mabilis ang pangyayari. Kasi na-stroke, I think na mild stroke na po siya a week or 2 weeks ago. Pero pinauwi naman siya kasi parang hindi naman major yung problema niya. Sumakit yung ulo niya. Sumakit talaga. At sumuka po siya nung Friday, I think umaga po yun, at dinala na po siya ng ang aking bayaw at ng pinsan ng aking bayaw doon sa hospital, doon sa Rojas City po. So, dinala na po siya sa hospital at diniretso na po siya sa ICU. So, hindi na po siya ninagay sa mga regular lang po ng room or ward, kasi diretso na po siya sa ICU. In a few minutes, ayun, nagsuggest na po silang itubuhan na. At si misis ko po ay nasa Iloilo pa kasi at that time, I think umaga yun or lunchtime. Siyempre, nagwo-work yung misis ko at may klase yung anak ko. Mabuti na lang half day si Big kasi I think big card day nila. So, si misis ko naman dahil po ay naka-work siya kasi school nurse po si misis ko sa school ng aking anak. So, nag-ano siya, nung nalaman niya na dinala na si Papa sa hospital, ay hindi na siya, hingi na siya ng clearance po sa director at saka sa kanyang kung sino yung pinuntahan niya na kung pwede po siyang umuwi. Kaya thank God at yung aking auntie naman, yung kapatid ng mami ko, si Mama Light ko, ay hinatid na rin sila po sa terminal kasi 2 hours drive. From Iloilo City to Rojas City ay 2 to 3 hours yan pag mag-bus. So, hinatid na po sila mga hapon na yun. At thank God at nakarating din po sila sa sa kanilang lugar sa Rojas. At tumawag na po si Mrs. ko na nung yung father-in-law ko, sabi na hintayin daw sila ni Big So, ayun, nakarating lang po si Mrs. ko sa Rojas, sa bus, sa terminal mismo ng Rojas. Unfortunately po ay na-declare na wala na po si Papa. Pero meron pa siyang mga at least 1 hour, 2 hours pa. Kasi nandun na talaga sila sa terminal.
Pero hindi na talaga kinayanan. Pero nag-try talaga si Papa mag-ano, na hintayin sila, pero hindi na talaga na kaya ng katawan niya. Pero mga masters and mga ka-G, tandaan po natin na ang buhay po natin ay hiram lang po sa ating Panginoon Diyos. At ang ating main na ang ating main na purpose sa buhay natin is binigyan po tayo ng buhay ni Lord ng regalo. Ang buhay po ay isang regalo po at isang pribilehiyo po yan. Hindi po yan um, kailangan abusuhin. Diba? So binigyan po tayo ng life para po experience po natin ang kagandahan ng kanyang creation. Experience na po natin ang kagandahan ng ating ng ginawa niya na masterpiece. Isa po tayo sa pinaka uh, sacred na masterpiece ni Lord kasi we are made from His the image and likeness. So kung ano po siya, ganun din tayo. Diba? So tandaan po natin, death is a celebration of life. Celebration po yun ng life. Bakit po? Kasi it marks the end of your journey as a physical being, as a human being, dito po sa mundong ibabaw. Pero hindi po tayo namamatay physically lang. Meron din tayong life sa ating spiritual, mga masters. So spiritual life natin is different from physical life. Pagkatapos po natin na mamatay physically, meron din tayong another chapter which is ang ating spiritual journey. So, hindi po tayo as a human being, hindi po nag-e-end. Yan yung ating buhay. Kung ano man yung ginawa mo nung buhay ka pa, yan talaga yung ating peak, ng ating career, ng ating life, yung physical life natin. Pero pagka ang lahat ng yan ay magko-conclude po yan. Kumbaga meron siyang ending. Pagkatapos po niyan, may different journey naman tayo kung saan tayo mapupunta. Diba? Hindi natin alam yan kung saan. Kasi depende po yan sa iyong mga ginawa. Sa mga masters at mga ka-G, ito po ang natin. Ito po yung ating i-celebrate natin yung life. Pag meron po tayong family member or meron tayong mahal sa buhay na nawala, kahit na pets pa yan, or syempre yung ating mahal sa buhay na mga special persons, special friends, or mga kung sino man yan yung importante sa buhay mo na nawala, ay ipasalamat natin kay Lord at i-celebrate natin yung kanilang buhay dahil po sila ay naging bahagi natin. So hindi po yan natin dapat normal lang sa atin na bilang tao ang umiyak, normal talaga yan. Pero deep inside, we have to find the meaning. Kailangan alam natin yung kahulugan kung bakit po sila ay wala na. 'Di ba? Nawala na po sila dahil tapos na po yung kanilang journey. Tapos na ang kanilang paglalakbay sa mundong ibabaw. Kasi lahat po tayo ay meron tayong date of birth, kung kailan tayo pinanganak. May purpose yan. Hindi mo kontrolado yan. Ginawa ka ng iyong magulang, hindi din sila nag-expect, 'di ba? Ilang mga magulang ba diyan yung try na wala namang nagawa, wala namang nabuo. Meron diyan na isang ano lang, nabuo agad. Meron diyan na nag-a-adapt or meron diyan na ibang mga methods na na-try, natural or laboratory ng mga methods, pero hindi pa rin nakabuo. Pero ito tayo, alive and kiki. Alive and kiki. Alive and kicking. So, may purpose po kung bakit nandito tayo. It's because nakasulat na po yan sa libro. God already knows that we are going to exist and He made us from His image and likeness. And all we have to do is just do what we are supposed to do. Binigyan po tayo ni Lord ng freedom and free will. Hindi po tayo kontrolado. Pero may binigay po siyang rules. May binigay po siyang mga batayan kung ano ba yung ating dapat gawin.
pero hindi po tayo kontrolado. Bahala tayo kung gawin natin o hindi. So kung saan man tayo, kung ano man yung anong relihiyon, kasi hindi naman yan sa religion, kung saan na kung ano man yung inyong status sa buhay, ano man yung inyong beliefs, ayun ay make sure lang po na tayo ay nasa tamang landas kasi hindi naman tayo masisave sa religion lang. Siguraduhin lang natin na tama yung ating ginagawa. Pero unfortunately, marami ding mga instances na hindi natin alam kung ano ang tinatawag na tama, 'di ba? Kasi nakakalungkot man, pero marami tayong mga false na mga information, may mga false prophets, false prophecy, false na mga fake na mga sources. At syempre, everything will just fall, or everything just relies kung ano yung belief mo. 'Di ba? So, walang religion na makakasave sa atin kahit na ano pa yung anong tawag diyan, kahit saan ka mang part ng mundo, iba't iba yung ating mga beliefs, ang kultura natin. So hindi natin ma-judge yung kultura ng iba dahil hindi din natin alam kung paano sila, kung ano yung kanilang mga ginagawa. So all we have to do is just focus within ourselves. Hanap pa tayo ng spiritual advisor, or focus tayo sa church kung saan po tayo ay nag nag-grow spiritually. Hanap po tayo kumbaga parang pare-pareho sa cellphone lang po 'yan, 'di ba? Katulad ng cellphone po 'yan na kung magcha-charge ka, 'di ba? Kung alam mo naman na maganda yung charger mo, eh, yun ang gamitin mo. Charge ka lang ng charge, 'di ba? At merong rules 'yan na habang kung nagcha-charge ka, hindi mo pwedeng gamitin. Pero hindi naman talaga ah, stricto na yan ang gagawin mo. Kasi meron ding iba na gumagamit din pero nagcha-charge. So wala, in your own freedom and free will po 'yan. Pero once na yung charger mo hindi na gumagana, hindi naman pwedeng yun yung gagamitin mo pa rin kasi hindi na magcha-charge yan. Katulad ng ating faith natin. Hanap tayo ng makakatulong sa atin spiritually. Kung meron kayong church dyan or religion, kasi wala naman talagang religion na makakasave, pero meron mga organizations, or pwede natin sabihin na meron tayong mga mentors, kung saang church man yan, ay kung alam mo at na-feel mo na tama, kasi meron tayong free will and freedom and intuition from God. So, kung dyan ka nag-grow, keep it up. Diyan ka mag-focus, palakihin mo, palalimin mo yung inyong spiritual foundation. Kasi po, ang spiritual foundation is very important. Diba? Kasi pagkatapos ng ating hiram na buhay, ay hindi po natin alam kung ano yung susunod. Diba? Hindi natin alam kung paano at saan tayo mapupunta. Pero ang importante po dyan, habang tayo ay buhay, ay gagawa po tayo ng tama. Dahil po sa tama, dyan po tayo maaalala ng ating mga kasamahan, ng ating mga mahal sa buhay. At pag tayo'y nawala na, doon na nila tayo hahanapin. Kung minsan po ay hindi natin ma-feel na na-appreciate tayo. Kasi syempre, when you do something, huwag nyo talagang ilagay sa isip nyo na ito dapat gawin ko para ma-appreciate po ako. Hindi dapat ganyan. Gawin natin ng tama dahil po ito ang nararapat. Mga masters and mga ka-G. So, ano lang tayo? Live life to the fullest, enjoy, but we have to make sure that we are on the side of goodness. Follow natin po yung mga rules na binigay sa atin ni Lord, kasi po ay yan ang dapat natin gawin. So hanggang dito lang po tayo mga masters. Stay happy, healthy, fit. And of course, mamaya pala meron tayong premiere promotion sa Team Kuroda. Continue lang natin yan kasi nakaschedule. Celebrate natin yung life. Pag meron tayong nawalan na family member,
Hindi diyan nagtatapos yung buhay natin. Celebrate natin yan kasi another soul will and or will graduate na. Kumbaga tapos na po sa journey niya. So isa-celebrate natin ang life. Hindi po natin yan na ikinalulungkot. Physically, ikinalulungkot natin pero spiritually, another spirit, another soul will join the Creator. Kaya celebrate po natin yan. Alright mga masters, kita-kits po tayo bukas ulit. At love you all. From Master Worm and G, God is great. Yahoo!